Paano kung sabihin ko sa iyo na ang Succession War ay hindi na imbento ni King Nasubi, na ang brutal na ritual na yan ay libo-libong taon nang ginagawa sa isang imperyong matagal nang naglaho sa kasaysayan? At paano kung may ebidensya na nakita mismo ni Jinx na konektado ang sinaunang Kakin Empire sa Dark Continent? Yes, lahat ng ito ay posibleng totoo. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang First Emperor ng Kakin, kung paano niya binuo ang unang succession ritual, ang koneksyon nito sa Labyrinth City, ang ginawang pagtatago ng Kakin government at ang posibleng nadiskubre ni Jing na gustong itago ng buong mundo. Ako si Mr. Salaysay at welcome sa isang malalim at nakakakilabot na Hunter x Hunter theory. At kung ayaw mong mahuli sa mga ganitong klaseng analysis, follow mo na ako sa Mr. Salaysay FB page at syempre subscribe ka na din sa HXH Theories PH sa YouTube. Tara na't simulan na natin. Part 1. Ang sinaunang Kakin Empire, ang tunay na simula. Bago pa maging basics country ang Kakin, bago pa ipanganak si Nasubi, may naunang imperyo. Isang ancient Kakin na sinasabing may mga royals na hindi normal ang katawan, may mga ritual na gumagamit ng human sacrifice, at isang emperador na obsessed sa internal empire. Mula mismo sa impormasyon sa manga, malinaw ang sinabi ng historians. The first emperor achieved everything King Nasubi is trying to accomplish. Meaning, si Nasubi ay hindi creator, taga-revive lang. Ang totoong inventor ng Succession War ay ang unang Kakin Emperor. Isipin mo ito, isang hari na naniniwala na ang dugo nila ay sagrado, na ang trono ay hindi basta pinagpapasahan, pinag-aagawan sa patayan. At para masigurong mananatili ang kapangyarihan ng royal bloodline, gumawa ang first emperor ng isang ritual, the original succession ritual. Hindi pa ito gumagamit ng modern name. Ito ay mas primitive, mas brutal, mas mystical. Dugo ng mga anak, dugo ng mga alay, at isang kontratang spiritual. Dito unang lumabas ang guardian spirit beast. Hindi sila name beast noon. Sila ay ancestral guardians ng royal bloodline. At dahil dito, naging superhuman ang lahi ng mga sinaunang royals. Ito ang pinakaunang bersyon ng Succession War. Namatay ang mahihina, nabubuhay ang pinakamarahas. Pero bakit naputol ang imperyo? Part 2. Ang pagbagsak ng ancient Kakin at bakit tinago ang history. May dahilan kung bakit naglaho ang ancient Kakin mula sa history books. Ang dahilan ay hindi digmaan, hindi rebellion, hindi natural disaster, kundi isang bagay na connected sa Dark Continent. Ito ang pinaka-importanting clue mula mismo sa manga. Some royals of ancient Kakin were superhuman. The empire was obsessed with internal kingship. Kung may nagbigay sa kanila ng kapangyarihang yun, malaki ang posibilidad na hindi galing sa superhuman world ang kapangyarihan. Meaning, may nakasalumuha ang ancient Kakin mula sa Dark Continent. At dito pumapasok ang pinaka-creepy na parte. Part 3. The Labyrinth City, ang bawal na lugar. Noong nagpadala ang United States of Saherta ng elite troops papuntang Dark Continent, dumaan sila sa north ng Lake Mobius, eksaktong ruta na tinatahak ngayon ng Black Whale ship ng Kakin. Coincidence ba? Hindi. Pagdating nila doon, nakakita sila ng ruins ng isang ancient city. And not just ruins, isang malawak na labyrinth. Katulad ba ng labyrinth ng ancient Kakin? Highly possible. Doon nila nakita ang mga herbal plants na nakakagamot ng 10,000 illness. Yung tipong miracle medicine, pero obviously hindi normal sa human world. At doon din nila nakaharap ang guardian ng lungsod, Brion, ang halimaw na tagapagbantay ng ruins. Kayang ubusin ang elite soldiers. Dalawa lang ang nakaligtas. Kapag iniisip mo, ancient ruins, sacred guardians, labyrinth, superhuman royals, internal kingship ritual, everything matches, everything aligns. Malaki ang posibilidad na ang ancient Kakin ay naubos dahil sa encounter sa Dark Continent. Either may kinuhang kapangyarihan ang First Emperor, may nabuksang pintuan, at bumalik sa kanila ang kabayaran. At ngayon, ulit-ulit itong tinatangka ni Nasubi. Pero ang pinakamalaking twist, isa sa pinakaunang nakadiskubre ng ruins bago pa ang Black Whale, si Jinx. Part 4. Si Jinx at ang nagtatagong katotohanan.
Hunter siya, pero hindi lang hunter, ruins hunter. Kung may nakakaalam ng kasaysayan na ayaw ipakita ng B5, si Jing yun. Ang tanong, ano ang nakita niya? Base sa pattern, ruins, labyrinths, ancient structures, spirit rituals, knowledge ng mga sagradong harang, forbidden techniques, si Jing ay may access sa ancient texts galing sa mga sinaunang lugar na hindi kayang puntahan ng normal na hunter, at may dahilan kung bakit sobrang chill ni Jing sa Succession War. Alam niyang hindi bago ang nangyayari, alam niyang paulit-ulit na itong nangyari sa nakaraan, at ito ang mas nakakatakot. Ang ruta ng Black Whale papunta sa Lake Mobius ay kapareho ng ruta ng Ancient Kakin papunta sa Forbidden Zone ng Dark Continent. Coincidence? Hindi, ito ay inaayos at pinaplano, meaning may hinahanap ang modern Kakin. Hindi lamang colonization, hindi lamang expedition, hindi lamang prestige. Kung susundan natin ang dahilan ng First Emperor, Internal Empire, Superhuman Bloodline, Divine Kingship, Spirit Pact Contract, Sacrificial Ritual, everything points to the one theory. Gusto ng Kakin ma-recreate ang kapangyarihan na nakuha ng First Emperor mula sa Labyrinth City, at si Jing malaki ang tsansang may impormasyon siya na saktong-sakto sa hinahanap ng modern Kakin. Part 5. Bakit ganito ka-importanteng kwento ito? Kung tama ang teorya, ang Succession War ay revival ng ancient ritual. Ang Guardian Beast ay modern version ng ancient spirit guardians. Ang Black Whale route ay reconstruction ng lumang journey, at ang Labyrinth City ay posibleng kuta ng kapangyarihan ng unang emperor. Ito ang biggest stake. Ang ancient Kakin ay nag-experiment sa Dark Continent at muntik nang maubos dahil doon. At ngayon, inuulit nila with 14 prints, modern men users, a reinvented ritual, a stronger Guardian Beast system, and a government hiding the truth. Kung nagustuhan mo ang ganitong malalim, madilim at nakakakilabot na usapang Hunter x Hunter, i-follow mo na ako sa Mr. Salaysay para sa mas marami pang kwento. At syempre, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa HXH Theories PH sa YouTube. Dahil dito, hindi ka mauubusan ng mga teoryang hindi mo maririnig kahit saan. Marami pa tayong hindi nalalaman tungkol sa Dark Continent, at masasabi ko lang, malayo pa tayo sa dulo ng kasaysayang ito. Maraming salamat sa mga ka-hunter nating umabot sa dulo ng ating videos. Kita-kits sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito, at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.